Okay. Mayong adlawng Martes, Pitsa 5 sa Mayo. So, ang bilis ng panahon. Talagang ang bilis magpalit ng araw, ang bilis magpalit ng taon. At ito na din natin malalaman na 2026 matatapos na din halos, no? Kasi 20 5 months na ang halos mababawas itong taon na itong 2026. So, pagkatapos itong Mayo, Hunyo na, di nangangalahati na tayo sa taon. So, ang bilis talaga. So, yan na yung natin. Iniisip na ngayon na pahigpit talaga itong labanan dito sa politika sa Pilipinas. So, shout out muna sa ating mga kababayan. Labi na sa lugar diha sa San Carlos, Pilar, Bohol. Sa mga kapwa OFW, mga kapwa OFW na nagtatrabaho po sa iba't ibang panig ng mundo, sa ating mga Pilipino na grabing pag-antos sa crisis ngayon. Taas ang dollar, ang taas ng presyo ng mga krudo, gasolina, ano pang tumaas, mga bigas, lahat. Kaya nga ang inflation sa Pilipinas ngayon, sa inyo, hoy, ang gobyerno dyan sa Pilipinas, tingnan ninyo ang inflation ninyo. Ratsada talaga, pataas, 7.2. Normal pa ba yan? Sa gobyerno na sinabi ni Claire Castro na nagtatrabaho daw, nagtatrabaho. Animal nga trabaho yan. Anong klaseng trabaho yan kung ang inflation ninyo ay nasa 7.2? Saan ka pa? Ang mga pobre ang unang grabe kastigado ho dyan sa 7.2 na inflation. Sus, Ginoo ko. Tapos ang mga politiko dyan puro ayuda. Isip puro ayuda. Ay naku, Panginoong Hesus, Ginoo ko. Bitaw. Eto na, no? Yung impeachment ni BP Sara, so mayroon na siyang mga congressman dyan. Nakikita natin ngayon kung sino ho yung pipirma na nandoon na sa kasama na sa listahan na sa, I think, nasa mga 50 plus na, no? 55 congressman, no. Nandoon na 55 congressman. So kukunin na lang nila ay nasa 51 kasi 106 ho ang pwede na nilang ipadala sa Senate yung impeachment din dyan sa House of Representatives. So kayang-kaya ma-impeach si BP Sara ulit sa House of Representatives. At pagdating sa Senado, ito na yung yun ang final judgment doon ni BP Sara. At ay picture ko to ha. Itong sinabi ni Cathy Binag, konfirmado ha. Sabi ni Cathy Binag na kung hindi kayo naniniwala na ang Iglesia ni Cristo na nagmamanman ho dito sa impeachment, kung sino yung pumabor sa impeachment ni VP Sara na mga congressman, mga senador, blacklist ho kayo sa darating na eleksyon. Hindi lang sa darating na eleksyon ha, yung mga kanunuan pa ninyo hanggang pagdating ng panahon, i-blacklist din ho ng yan, Iglesia ni Cristo. Di ba na-vlog ko yun at daming nainis din sa akin doon, nag-comment. Bakit daw nagkialam ang Iglesia ni Cristo dito sa politika? Bakit ang Katoliko? Ano ba ang mayroon ng Katoliko? Pakialamiro naman ang mga Katoliko Ako rin sisimba ko ng Katoliko Pero sabihin ko sa inyo, ang Katoliko, nangingialam naman din sa ganyan na politika. Kung makita, ipakita natin yung video ni Cathy Binag kung hindi kayo naniniwala na ang Iglesia ni Cristo ay ibablock itong mga congressman at sa mga senador na bubuto dito sa impeachment ni BP Sara. Tugtungan natin mamaya pagkatapos ni Cathy Binag. Mabuhay! Ganito na lang. Sa mga gustong malaman kung ano talaga ang status or ang stand ng INC tungkol sa impeachment, kung pro ba sila o hindi, at kung tama po ba ang intel ko, total, kayo naman dyan, aking mga mahal na kongresista at ating mahal na mga senador. Alam nyo naman ho kung dapat sino ang inyong kokontakin nang ma-verify po ito. Ganito na lang. Tawagan nyo po ang INC, External Affairs Department, kasi dun pa lang po malalaman na ninyo kung ano ang kanilang stand. God bless. Bye! Mabuhay daw. Ayaw nyo maniwala. Sabi ni Cathy Binag, di tawagan nyo yung
external ng tagapamahala dito sa Iglesia ni Cristo, tawagan daw ninyo mga congressman o mga senador, i-confirm ninyo kung totoo ba ho itong sinasabi ni Kati Binag na ibablock ang mga congressman at mga senador na papabor dito sa impeachment ni VP Sara. Sa totoo lang naman, itong nakikita ko ngayon talaga sa impeachment ni VP Sara, sobra talagang demolition job na ito. O yung mga nila, yung AMLC nila, yung AMLAC nila, imagine ninyo na mayroon na hong hawak itong House of Representatives tapos nagsabpina pa dito sa taga-AMLAC, nakauupo lang yung taga-AMLAC sa kanyang pwesto na ilang araw pa lang. At ito pa, ang BPI, nagbigay na ng statement ang BPI na hindi sa kanila ho yung ang sinabi ni Trillanes na mga bank account na nandoon yung kapirahan ni Sara Duterte at ni dating Pangulong Duterte. Saan daw nakuha yun? Pagdating ho yan sa Senado, imbestigahan din kaya yan? Bakit na nakalabas ho yung mga statement, bank statement na yun sa BPI? Saan nila kinuha? Saan nila piniki yun? Saan yun? Sa recto? O dapat ito si Trillanes, VP Sara, mga abogado ni VP Sara, kasuhan nyo rin to. Wag lang itong si Madriaga. Pati si Trillanes. Kasi ito yung pasimuno sa bank account na yan Noon pa yan. Doon sa sinasabi na may bank account itong si dating Pangulong Duterte at saka si VP Sara na joint account daw dyan sa may Julia Vargas na BPI. Dapat kasi kasuhan din to si Trillanes kasi namimihasa na itong gago na to. Balik tayo sa topic, mga congressman. Saan kayo papabor ngayon? Lalo na yung mga magpare-elect pa sa inyong mga distrito. Yung pumirma na dyan, yung sigurado ng pumirma, nandun na, nakalista na nakikita na natin kung sino ho kayo. Ay wag na kayong umasa sa Iglesia ni Cristo na susuportaan kayo pagdating ng eleksyon. At wag din kayong umaasa na i-entertain kayo sa Iglesia ni Cristo kapag lumapit kayo sa kanilang mga distrito o kasi sa mga lugar o mga probinsya. Yan ho yung basihan ho dyan. Lalo na sa mga senador ngayon. Ang daming magpa-re-elect ho dyan. Sino ho yung magpapa-re-elect dyan? Nakikita natin sila ni Robin Padilla. Sabagay si Robin Padilla hindi man to sumalungat sa Iglesia ni Cristo. Ang si Robin Padilla, mga Muslim pa lang. Kasi Muslim ho ito, yung religious na Muslim. Marami-rami din ho yan sa Mindanao. Hindi lang sa Mindanao. Marami-rami din si Robin Padilla na pundo na. Plus Iglesia ni Cristo. Sino ho yan magpa-re-elect itong sunod na taon? Itong Tulfo. Raffy Tulfo. Re-elected ho yan. Di ba sinabi niya na hindi siya tatakbo pagka-presidente? Senador hong tatakbuhan niya. Mig Subiri. Huwag mong di natin to na na pinangunahan natin to. I-confirm lang. Hindi to gawa-gawa. Hindi ko to gawa-gawa na konfirmado talaga. Iglesia ni Cristo dito. Binabantayan ho talaga itong impeachment. At itong mga senador, congressman, ito ho yon ang peligroso ang inyong mga galaw kasi kahit Iglesia ni Cristo, ayaw talaga nila itong impeachment na to. Kailan tinuloy ninyo talaga lalo itong House of Representatives, lalo itong anak ni Bongbong Marcos, si Sandro Marcos, ang tawag nitong sa anak na to na salbahe sutil. Ang tawag ko nito sa anak na to. Dito kaya ni Marcos talaga. Kasi noong nakaraang impeachment ni VP Sara, ito yung kauna-unahang congressman na pumirma sa impeachment noon. Ito na naman ngayon. Siya ang majority leader. Siyempre, ang mga congressman susunod sa kanya kasi nga may pangako. Di bale, pagdating na 2028, itong si Sandro Marcos, ang inyong mga kandidato, kung sino man yan, lalo presidential election ho ito, hindi lang ho ito senador ang pag-uusapan natin dito, hindi lang mga congressman ang pinag-uusapan natin dito ngayon. Kung sino man ang magiging manok ni Bongbong Marcos na presidente itong 2028, tagilid na kayo sa Iglesia ni Cristo. Kung sino i-endorse niya, Marimulya man yan, Malene Robredo,
So sigurado, ang Iglesia ni Cristo dito, iilagan na to, sila iiwasan na to. Ito na yung pondo ni BP Sara, Iglesia ni Cristo, plus Visayas at Mindanao pa. Huh. Kaya ngayon, hindi kayo magka-undo-gaga. Kaunda-gaga. Ano ba tama to? Ano bang tama niyan? Pagkasabi niyan, kaunda-gaga. Hindi. Basta hindi na kayo mapakali dito ngayon. Sabi ko nga, patapos na tayo sa itong pumasok na tayo sa second quarter nitong itong 2026. So kailangan niyo talaga magdubli-kayod na kayo sa impeachment. Kaya ngayon, hindi niyo talaga titigilan itong impeachment diyan sa House of Representatives na talagang bakbakan niyo ng husto itong Vice Presidente. Pagdating sa Senado, huwag kayong iiyak ha, huwag kayong tatakbo ng Supreme Court. Baka mamaya pagdating ng Senado nito, basurahan ulit itong impeachment mapupunta. Kasi ang inyong ginagawa nito, pilit na naman nanginahas mo og mga ebidensya. Ang dami nag-aabang dito. Ang katoliko nito sa impeachment, gusto naman nila ang Iglesia ni Cristo lang talaga ang nagbabantay dito. At ang sinabi niya dito, i-blacklist natin yung mga yan kung sino yung mga kandidatong senador sa sunod na 2028. At itong i-endorse ni Bongbong Marcos, hindi natin suportaan to. O yan sabi ni Katibinag, ulitin ko ha. I-confirm ninyo. Sigurado si Katibinag dyan ha. 100% yung pagkasabi niya. So, sa ngayon pa lang, mga senador, dito na sila mag-isip. Ang mga congressman, wala na. Tapos na sa Kongreso eh. Kailan bang huling, pinakahuli nila yan para i-endorse na sa itong sunod linggo na. So, impeach naman talaga dyan. Sino bang niyan? So, sa tingin ko, sa Senado talaga, doon tayo magjagjagan sa mga ebidensya na inyong gipangita nga piatos-piatos na wa mo kasabot sa meaning sa piatos sa confidential fund na yan. So, ang Iglesia ni Cristo kung ayaw to kay BP Sara Duterte, dapat naglabas na ng statement itong yung mga leader diyan. Kaya lang hindi eh. At ito si Senador Marcolita, bakit pumanig kay VP Sara? Bakit nasa opposition siya ngayon, hindi kay Bongbong Marcos? Ibig sabihin, ang Iglesia ni Cristo ayaw kay Bongbong Marcos. Yun lang yun, realidad na pagkaistorya. Ang INC sinusuka si Bongbong Marcos dahil adik.